May nararamdaman kang sakit sa tuhod, talagang limitado ka na, hindi ka na makalakad ng maayos, hindi na makapag-hiking, at problema na rin ang pag-akit ng hagdan. May nagsabi sa'yo na baka osteoarthritis yan o baka nagpatingin ka na rin at malinaw na nakita na may osteoarthritis ka. Gusto kong maalis ang takot mo dahil kahit may osteoarthritis ka, hindi ibig sabihin na iyon ang sanhi ng nararamdaman mong sakit. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung paano mawala ang sakit at muli kang maging komportable, makapag-hiking, makaakyat ng hagdan at magawa ang normal mong gawain. Ipapaliwanag ko ng mabilis kung ano ang osteoarthritis at paano ito nangyayari sa tuhod. Ang bawat kasukasuan ay may kartilago na naghihiwalay sa mga buto, kaya malambot ang galaw at hindi magkasalpukan ang mga buto. At kapag ang kartilago, ang mga patong ng kartilago na ito ay numinipis ng numinipis, darating ang panahon na buto na mismo ang magkatapat. At syempre, lahat ay natatakot dito. Paano ito nangyayari? Meron tayong malaking kalamnan dito na nagpapatuwid ng tuhod, dumadaan ito sa ibabaw ng tuhod pababa rito. May kalamnan tayo sa binti, ang kambal na kalamnan na humihila mula binti pataas at dumadaan din sa kasukasuan ng tuhod. Ang problema ngayon ay ang mga kalamnan na ito ay unti-unting umikli habang tumatagal ang buhay dahil hindi tayo ganap na nakakakilos. Kapag humihila ang kalamnan na ito, inaangat nito ang ibabang binti papunta sa itaas na bahagi ng hita. At ang twin calf muscle na sa posisyong nakaupo na madalas nating ginagawa ay laging pinaikli kaya lalong tumitindi ang tensyon nito. Marami rin ang nakakapansin dahil sumasakit ang binti nila sa gabi. Hinahatak ng tensyon ang buto ng hita papunta sa buto ng ibabang binti. Ibig sabihin, parehong mga kalamnan ang nadudulot na laging may pressure sa kasukasuan. At pagkatapos, parang nasa isang lusong ito. Kapag may lusong ka at may buto ng mustasa sa loob at may pangdikdik ka at gusto mong durugin ang mga buto ng mustasa, pinipisil mo ng pababa ang pamukpok at iniikot mo ito. At yan mismo ang nangyayari kapag naglalakad ka. Kailan hindi nadudurog ang buto ng mustasa? Kapag ang pangdikdik ay magaan lang ang pagkakapatong at bahagyang iniikot, halos walang nadudurog. Dito mo maintindihan kung bakit pag malakas ang hila ng kalamnan, lumalaki ang pressure sa kasukasuan. Kasabay ng pagdami ng pagkakagasgas, nagkakaroon din tayo ng problema na nakakaramdam tayo ng sakit. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito problema. Sa katunayan, isa pa nga itong bagay. Maganda ito dahil sinusukat ng katawan ang tensyon ng kalamnan at fascia. At kapag napansin ng katawan ng tensyon na nagbibigay ng pressure sa kasukasuan ay sobrang laki na hindi na kayang ayusin, nagpapadala ang katawan ng babalang senyas. Isang sakit na babala, ganun namin ito tinatawag. At ang sakit na babala na ito ay para talagang mapansin natin na may mali sa kasukasuan ng tuhod. May isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ang kartilago ng kasukasuan ay laging napapakain sa pamamagitan ng pressure, pero normal na pressure lang, hindi sobra-sobrang pressure. Kapag napipisil ang kartilago, lumalabas ang dumi at pumapasok ang sustansya. Kaya yung palitan ng pagdiin at pagbitaw, parang espongha. Kapag puno ng dumi ang espongha at piniga mo, lalabas ang dumi, tapos bibitawan mo ulit. Kapag malinis na ang tubig sa paligid, sisipsipin niya ito muli. Ganoon din sa kasukasuan. Pero kapag ang kasukasuan ay palaging sumasakit, mas kaunti na lang ang paggalaw nito at dahil doon, kulang ang nutrisyon na natatanggap ng kartilago. Nagkakaproblema dahil sa sobrang pressure at gutom ng kartilago kasi tuloy-tuloy na ang bigat sa kasukasuan at hindi na nangyayari ang pagdiin at pagluwag. Ito ang dahilan kung bakit napupunta sa isang walang labasan ang karamihan ng tao na hindi gumagawa ng hakbang laban dito. Ano ang kailangang gawin? Simple lang, tensyon ng kalamnan at fascia. Kapag nabawasan ito, bababa rin ang sakit at kalaunan mawawala. Muling maibabaluktot at maiuunat ng buo ang kasukasuan at magiging maayos lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pinakamagandang kaso, ibig sabihin nito na ang kartilago na napudpod ay maaari pang makabawi at muling mabuo. Alam ng agham na ang mga stem cells sa kasukasuang may osteoarthritis ay nagiging aktibo at dapat silang mag-ayos. Kapag bumalik sa normal ang tensyon at pareho ang stem cell, nasisira at muling nabubuo ang kartilago. Iyan ang aming naging karanasan. Hindi pa ito karaniwang nakikita ng mga doktor, pero unti-unti na itong tinatanggap sa loob ng 30 taon. Ipapakita ko ngayon ang mga dapat gawin na ehersisyo. Isipin mo na lang na may nararamdaman kang sakit at may osteoarthritis ka sa kaliwang tuhod. Ang unang ehersisyo ay para sa guya.
para maunat ito ng maayos at mabawasan ang sobrang paghatak dito. Iatras ang kaliwang paa, ituwid ng buo ang tuhod. At pagkatapos, sa pamamagitan ng pagyuko ng iyong kanang tuhod, unti-unti kang papasok sa pag-unat at mararamdaman mo ang pag-unat sa ilalim ng kaliwang likod ng tuhod at mananatili ka roon ng 1 minuto. Siguraduhin lang na tuwid at nakaturo sa pader ang paa na may 90 degree na anggulo sa pagitan ng pader at paa. At papasok ka ng masinsinan sa pag-unat hanggang ang sakit ng pag-unat ay kaya mo pa at parang masarap pa rin. Tapos mananatili ka ron ng ilang segundo hanggang sa humupa ito at ulitin mo lang ng paulit-ulit. Sa ganitong paraan, nababawasan ang tensyong nanggagaling sa guya sa ibaba. Ngayon, narito na tayo sa likod ng binti. At para sa esersisyong ito, tatayo ka. Ngayon ay kaliwang binti naman, itutulak mo ang kaliwang binti mo paunat at ilalagay mo ang kanang paa mo ng kaunti ng ganito. Dapat nakatutok ka dito at pagkatapos ay yuyuko ka paabante. At mapapansin mo ngayon kung paano na-stretch ang likod ng tuhod mo at ang buong likod ng hita mo. Dahan-dahan mong pinapalalim hanggang maramdaman mong masyado ng masakit sa kakatitigil, maghihintay kang kumalma ito at saka mo ulit lalaliman. At dahil dito, nababawasan mo ang paghila na nagdudulot ng paninikip sa likod. At para sa ikatlong ehersisyo, uupo ka sa banig. Ilalagay mo ang kaliwang binti mo na paralel sa kaliwang gilid ng banig. At ngayon, ilapit mo muna ang iyong bukong-bukong sa sahig hanggat maaari. Maaaring may konting agwat muna at mararamdaman mong may hila sa itaas ng paa. Parte talaga ng ehersisyo na habang sinasanay, gumaganda ito. At pagkatapos, pangalawa, ilapit mo ang impuwitan sa sakong hanggat maaari. Ang layunin ay mahipo mo ang sakong. Pero baka dito ka lang muna makalapit gaya ko ngayon. Pagkatapos, manatili ka lang sa posisyon. Tapos, matapos ilang segundo, subukan mong ilapit pa at pagbutihin ito unti-unti. At sa pamamagitan ng ehersisyong ito, nababawasan mo ngayon ang paghila sa harapan. Tapos, nagkakaroon ka ng problema sa malayong sakong. Ang ibabang binti ay napupunta sa posisyon na nagpapagaan sa kasukasuan at nagiging normal. Tulad ng ipinaliwanag ko kanina, pwedeng mangyari ito ng positibo. Kung nais mong malaman pa tungkol sa arthrosis, may ginawa kaming gabay sa arthrosis. Makikita mo yon sa unang komento sa ilalim ng video sa link na ito. I-click mo yon at ipapadala namin ito ng libre. Gawin mo ito dahil dapat alam ito ng lahat. Kung gusto mong subukan ang hersisyo gamit ang technique ni Liebscher and Brack para sa sakit ng tuhod, i-click dito. At mag-enjoy ka sa mga ehersisyo.